Napanood niyo ba yung tungkol dun sa dump site sa Subic na naging usap-usapan sa ulat ni Cara David? Yung nakikita ninyo ay bahagi ng ancestral land ng mga katutubong Aita dito sa Zambales. Pero yung isang bahagi ng kagubatang ito, ginawa ng ganito ng gobyerno. Habang minapanood ko yon, napaisip talaga ako. Noong pandemic, hindi lang naman Pilipinas ang nagkaroon ng problema sa mga basura. Dito rin sa Japan, meron din. Dahil halos lahat ng tao nasa bahay. Dumami ang basura mula sa mga tahanan. Mga karton ng online shopping, mga plastic, take-out containers, mask, tissue, lahat yan pareho ang problema. Pero napansin nyo, dito sa Japan, hindi tayo basta-basta nakakakita ng mga tambak-tambak na parang bundok ng basura. Hindi dahil walang basura dito. Ang totoo, marami din talaga. Ang pinagkaiba, sistema. Dito, hindi ka pwedeng magtapon kung kailan mo gusto. May araw para sa nasusunog. May araw para sa plastic. Iba ang bote, lata, karton. At malalaking gamit. Kapag mali ang tapon mo, minsan hindi nila kukunin. Noong pandemic, malinaw din ang paalala kung paano ligtas itatapon ng mga mask at tissue. Kaya ang punto dito, pareho ang problema sa Japan at Pilipinas. Pero magkaiba ang sistema at pagpapatupad. Don't throw this plastic tray away. In Japan, more than 2 million of these waste trays are transformed into white gold every single day. Hindi ito usapin kung sino ang mas malinis, kundi kung paano pinangangalagaan ng sistema at pananagutan. Sa huli, ang kalinisan ng isang bansa hindi lang makikita sa kalsada. Nakikita rin kung paano tumatakbo ang sistema at kung sumusunod tayo kahit walang nakatingin. This is Ayumi J, sharing awareness, insights, and real stories dito sa Japan. Allow me to reintroduce myself. My name is